Okay, so tayo po ngayon ay tulad ng ating parating ginagawa, dapat tayo ngayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sino pong nakakaunawa, nakakain o nakakatanda, meron ba kayong nakatandaan sa ating pinag-aralan nitong nakaraan? Yeah? Ano yung ating pinangaral nitong nakaraan? So yung text muna, ano yung ating text? Ating sa kasalan ng kanan. Amen. Mag-usap ako doon sa ang pagkaubos ng alak sa kanan ng Galilee. Ang binibigyan ko ng pansin doon, yung ating mapapansin, ay yung muling pagpapasimula ng ating buhay. Kung paano natin muling pasisimulan, kasi ang daigdig ay humihinto ngayon, lahat ng ating mga gawain ay nakahinto, at kung maaari nga lang talaga ay tayo manatili sa bahay, diba? Upang makapag-isip-isip at upang maging safe ang ating buhay. Ang pinaka-majority doon kung bakit nangyayari yun ay i-reset natin yung ating kaisipan, yung mga priorities. So sa madaling salita, ay yung priority ang ating binibigyan ng pansin doon at yung ating pagre-reset ng ating buhay. Sa umaga ngayon, ay aking uulitin ang aking pangangaral. Pagtitibayin ko bang may samba, pero hindi ito talaga literal na aking inulit talaga ng letra por letra. Kasi kung aking bibigyan ng pansin, napakarami natin napapakinggan na pangangaral, na napakarami na bukod pa yun sa mga konferensya na ating ginagawa. Pero ang problema doon ay yung pagsasagawa. Yung pagsasagawa ng mga bagay na ating napapakinggan. Kaya, ang kailangan natin ay maayos na buhay, kaligtasan, safe, magiging ligtas. Ngayon, ang gobyerno natin ay naghahanap ng safe na katayuan, kalusugan ng bawat isa. Amen. Yun ay yung sa pisikal. Pero ako po yung mangungusap din, hindi lang sa pisikal, kundi yung sa spiritual, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. Tayo maging safe sa lahat ng bagay sa pisikal at sa spiritual. Bukas kayo sa akin sa aklat ng Lucas sa chapter 18, verse 18 to 24. Ang sabi ng Bible ay ganito ang pagkakasabi sa verse 18. Lucas chapter 18, verse 18 to 24. Sino nakakita na? Ang sabi ng salita ng Panginoon ay ganito. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi iisa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata.
At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong kinakangkili. Ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarunong ka o pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lupa sapagkat siya'y totoong mayaman. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap, makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang may mga kayamanan. Dakila at tapat na Diyos, pagpalain mo po ang iyong salita. Lord, hinihingi ko po, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon, magbago ka ng buhay, magbago ka ng pananaw, magbago ka ng puso, magbago ka ng panukala, magbago ka ng mga prioridad namin, dakilang Diyos. God, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito ang isang lalaki, nais niyang maligtas. Ang sabi niya, anong gagawin ko upang maligtas? Kung ating bibigyan ng pansin, lilinuso ang lalaki sapagkat siya ay sinusunod niya ang kautusan. Mabait, sa madaling salita. Kaya nasabi kong mabait dahil ang isa sa hinihingi ng kautusan, amen, ay yung huwag kang gumawa ng masama sa iyong kapwa. Kaya alam ko, wala siyang ginawang ikinasasakit ng kanyang kapwa. So, lumapit siya sa ating Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, pansinin natin dito sa verse 22, at nang marinig ito ni Jesus ay sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Doon papasok uli yung sinasabi ko na binigyan ng pansin ng Panginoon sa kanya. Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ibig sabihin ng reset mo ang buhay mo. Ipagpili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Kitang-kita. Nang ibig sabihin noon, reset mo ang pananaw mo sa buhay. I-reset mo ang mga priority mo. Dahil ang priority ng taong ito'y pagkita ng pananalapi, material na bagay. Yun ang makikita natin dito. Dadapwat ng marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, kahirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang may mga kayamanan. Nakita natin, pinagmamasdan siya ni Jesus. Naaawa si Jesus sa kanya. Interesado siya na maligtas. Pero ang nakikita ni Jesus, hindi na kayang iwanan ng mga prioridad niya. Diba? Yun ang nakikita natin dito, hindi na kaya yung iwanan. Kaya may mga tao, isa nagtataka tayo, may mga tao dumadalo sa gawain ng Diyos pero parang walang natututunan. Ang dahilan kasi yung mga priorities niya. Hindi niya kayang iwanan. Yung mga prioridad niya. Kaya ngayon, sa umagang ito, nais kong mangusap sa isang paksa, the setting is the primary teaching in Christ. Ang pag-reset sa ating buhay ay isang pangunahing turo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang unang himala na ginawa niya ay pag-reset. Tulad ng aking sinabi nga, yung alak, binago niya. Inireset niya mula sa masamang alak na epekto sa buhay ng tao, inireset niya sa mabuti. Yun ang kalunan niyang ministry. At ginawa niya ay sa buhay ng isang mag-asawa.
Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Ngayon, ang aking unang, dalawa lang naman ito ang aking nais bigyan ng pansin. Dahil ang sabi ko nga ay parang pinagtibay ko lang yung tinuro ko nung nakaraang linggo. Ang malaking problema sa resetting. Bakit hindi magawang i-reset ng tao ang kanyang buhay? Makita natin doon sa lalaki, di ba? Yung kaligtasan niya, ipinagpalit niya. Alala ko no, si Brother Sick, sabi ng tanong niya sa akin nung una, hindi ko agad makuha yung kanyang, yung kung paano ko sagutin yung kanyang tanong. Sabi niya, Pastor, pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, kailangan mag ikaw ay maghirap. Kasi yung ano mo, malalaking mayaman yun eh. Si Brother Sick kasi anak ng may kaya sa buhay. Negosyante siya. Sabi niya, kailangan ba at nung panahon kasi yun siya ay bumabagsak yung kanyang negosyo. Kaya sabi niya, kailangan ba maghirap? Sa totoo lang, hindi naman kailangan yun. Ang ipinapakita lang dito ng ating Panginoon, yung prioridad niya. Anong sabi niya? Ang iyong pananalapi, ang iyong kayamanan ay ipagbili mo, ipamigay mo sa mahihirap. At kung marito ka, sumunod ka sa akin. Ang ibig sabihin doon ng Panginoon, i-prioridad mo ako. Yun ang ibig sabihin doon ng ating Panginoon. Pero hindi nagawa ng lalaking ito. Ito ang sabi ng kanyang napakinggan niya ang way, ang pamamaraan, ang kaligtasan, ang mga turo ng Panginoon ay napakinggan niya, subalit ang hindi niya kayang gawin ay ang baguhin ang kanyang prioridad sa buhay. Yun ang mahirap sa kanya. Pero yung mga tao, makikita natin, matalo sila dito, sila dito, akala mo andito ang kanilang puso, pero makikita mo walang nababago sa buhay nila. Hindi nila inire-reset yung kanilang buhay. Hindi nila isinasaayos, inilalagay, iniwawasto ang kanilang buhay dahil para sa kanila ang prioridad pa rin nila ay ang mga bagay na mahalaga sa paligid nila. Kaya namin pa ako na isa pang salita ng ating Panginoon. Basahin natin yung Lucas sa chapter 19, verse 2 to 8. Ang sabi rito, kasaysayan. Alam nyo, si Zaccheo, kung ating bibigyan ng pansin, magkasunod sila. Pagkatapos ng mamit ng Panginoon, ang lalaking mayaman ito, bumaba lamang ng ilang kami, nakaharap lamang siya ng ilang na katao, at ang pagkasabi noon ay isa namang lalaking mayaman din. Pansinin natin, ang lalaking ito si Zaccheo. Pansinin natin, ang lalaki, sa aking pagkaunawa, komentaryo ko, ang unang lalaki lumapit sa kanya, ang kanyang kayamanan ay pinagpagalan niya, pinagpawisan niya. Di ba? Ipinundar niya ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng sarili niyang pawis, patak ng kanyang pawis, sapagkat sinabi niya doon, binanggit niya yung hindi siya nagnakaw, dinalang niya ang kanyang mga magulang, so ibig sabihin matuwid ang kanyang kaisipan. Lamang nga lang, yung kanyang prioridad, hindi niya pwedeng iwanan. Taliwas naman sa isang lalaki na ang kayamanan ay kinuha niya sa pangulimbat sa taong bayan sa pamamagitan ng mga lagay-lagay, mga biyaya, mga buwis. Masahin natin ang kanyang buhay at sabi rito, Lucas sa chapter 2 verse Lucas sa chapter 19 verse 2 hanggang 8. At narito ang isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaccheo at siya isang puno ng maninipid ng buwis at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y tanda
At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y nagdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, siya'y tulingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka, bumaba ka sapagkat may kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. Verse 8, at si Sakeo nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil ako may daya sa kaninumang tao, isinasauli ko ng makaapat. Resetting. Napakalinaw. Di ba? Dito natin makikita, bagamat siya isang taong masama, siya isang taong may maruming pamamaraan ng pamumuhay. Pero makikita natin dito, ang pagkakaiba niya, binago niya, inireset niya ang takbo ng buhay niya. Ang sabi nga ni Pastor Boy, pinalayo dato, ginawa niyang priority ang ating Panginoon. Yung pag-akyat pa lamang niya doon sa puno ng sikomoro ay isang pagpapakita na ng priority niya, na binago niya ang kanyang priority. Dapat sana siya ay nasa kanyang lamisa, naka-air condition, may pumapaypay na mga magagandang babae. Kasi di ba gano'n yung mga pelikula doon sa mga sinaunang panahon ng Panginoon, may mga dalang parang malaking pakpak ng ostrich siya. Ayun, di ba? Pinapaypay siya. At siya nakaupo sa lamesa at ang tao'y nakapila sa kanya para magbayad ng pananalapi. Huwag kaming bagay yun. Ang tao'y nakapila sa iyo para bigyan, bayaran ka ng pananalapi. Bukod pa yung mga under the table. Sa kayo, bahala ka niya. Medyo dinoktor ko ng kaunti yung aking buwis. Bahala ka na doon. Ito nang para sa iyo. Nabuhan niyo ba yung ibig kong sabihin? Ay, napakagandang prioridad doon. Ang tao'y pumipila sa iyo para bayaran ka. Paano ang mulusot mo doon sa iyong savings? Sa pinaka-box mo? 1 point. Paano yung ano mo doon? Paano yung napupuno? Pero ang sabi rito, lalo na nang si Jesus ay tumuloy sa kanyang bahay. Tumuloy si Jesus sa kanya kasi nakita ng Panginoon, inumpisahan niyang i-reset, tama ang kanyang buhay. Po, napakahalaga. Ay ang priority ng ating Panginoon. At yan dapat hindi na maging prioridad ng lahat ng tao na nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Sa verse 8, anong sabi rito? Napakalinaw na prioridad na ipinakita ni Sakeo. Ang sabi niya rito, narito ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakali nakasingil akong may daya sa kanino mang tao ay isasauli ko, itatama ko uli. Sabi ko, handa siya, willing siya na itama, i-reset yung buhay niya, yung mga priorities niya. Yan ang sabi ng Panginoon. Dumating sa tananghanang ito ang pagliligtas. Kung hindi prioridad sa iyo ang pag-reset ng buhay mo, huwag kang umasa na ililigtas ka. Ang lalaki, napakalungkot. Nakabag si Jesus. Pinagmamasdan siya ni Jesus. Pero walang magawa si Jesus dahil ayaw niyang i-reset yung buhay niya. Ang problema sa pagre-resetting, yun ang yung mga prioridad natin. Kung di natin babaguhin yung mga prioridad natin, naakala natin na magbibigay
Napakagandang halimbawa ito. Ito yung antonyms nung kay yung lalaking mayaman. Ito yung kabaliktaran. Nakita natin ito. Siya mismo ang pusa na nag-alis o nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Ito ang prioridad ng ating Panginoon. Basahin natin ang John chapter 3 verse 3 to 7. Anong sabi ng ating Panginoon? John chapter 3 verse 3 to 7. Alam niyo na ba kung ano yung babasahin natin? You must be born again. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Pag ang salita ay dinudubli-dubli, ibig sabihin ng ini-emphasis ng Panginoon. Pinagtitibay ng Panginoon. Kaya kung inuulit ang temang ito, ang usapin ito, ibig sabihin ito, pinagtitibay ko yung nakaraang linggo hanggang ngayon na ito ang kailangan ng tao. Kaya sabi rito ni Jesus, at sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Resetting! Di ba resetting yun? Nang ibig sabihin nun, kailangan ulitin mo yung pagkapanganak sa iyo. Kailangan i-reset in a different way. Ibig sabihin kung di yung i-reset mo, ganun pa rin. Ituloy natin at sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siya sa bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Hindi naintindihan ng mga reliyosong tao. Kasi ang mga reliyosong tao, wala sa bokabularyo nila ang pagre-reset. Di ba? Wala sa bokabularyo nila yun. Kaya hindi nila naiintindihan yun na kailangan i-reset mo yung lahat ng mga mali at mga hindi tama mong pamumuhay, i-reset mo yan. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa akin, sinasabi sa iyo, kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Yun ang sinasabi ko, ang pinaka-primary na aral ni Jesus ay resetting. Ito ang dapat natin maunawaan. Hindi natin nabibigyan ng pansin. Akala natin pag napakinggan natin ang salita ng Diyos ay ganun na lang yun. Kaya tayo dumadalo sa gawain ng Diyos para itama yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. Ay balik natin yung isang talinghaga talinghaga na binanggit ng ating Panginoon. Lucas sa chapter 16 verse 1 hanggang 8. Ang basahin ko na lang yung sa verse 2. Ang sabi rito, para umiksi-iksi, at tinawag niya siya at sa kanya sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Magbungkal o magdukal ng lupa ay wala akong kaya. Magpalimos ay nahihiya ako. Nalalaman ko na ang aking gagawin.
upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako'y matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan, maupo kang madali, isulat mong 50. Nang magkagayon, sinabi niya sa iba, ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. Sa verse 8, pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan. Yan, nakita niyo doon, di ba resetting niyo? Magkano ang utang mo sa ating Panginoon? 100 litro na langis. Okay, maupo ka dyan. I-reset natin, gawin natin 50. Ang pinuri dito ng Panginoon, yung pag-reset ng tao para maging maayos yung takbo ng buhay niya. Siyempre nga naman, gumawa siya ng mabuti, binago niya yung takbo ng buhay niya. Kaya pag natanggal siya sa pagiging katiwala, may tao magbatanaw ng utang na loob sa kanya. Ang ipinapakita pa rin dito ng Panginoon, ang pinuri niya rito, yung kanyang pagre-reset ng kanyang buhay. Lucas sa chapter 15, verse 20 to 21. Hindi kasaysayan ng lalaking isang kasaysayan na ikinento ng Panginoon na tinagurian ng the prodigal son. Ang kanyang buhay ay puro pagkadani, pagkadahaman. Buhay pa ang kanyang ama, ginusto na niyang makuha ang kanyang mana. Pero ang maganda rito, pagkatapos na siya'y madigo, pagkatapos na siya'y maghirap, pansinin natin, nireset niya yung takbo ng isipan niya. Ano sabi? At siya'y nagtindi at pumaroon sa kanyang ama, datapat samantalang nasa malayo pa siya, natanaw na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y pinagkan. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala akong laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Pag-reset ng buhay yun. Pagbabago ng mga priorities yun. Sabi doon, ituring mo na lang akong isa sa mga alipin mo sa iyong mga upahan. Ipinatama niya yung kanyang buhay. Inire-reset niya yung kanyang buhay. Yun ang makikita natin dito. At ito ang dapat natin maunawaan. 34 minutes agad tayo. Mga kapatid sa Panginoon, marami pa akong pwedeng basahin patungkol sa mga prioridad, mga pangunahing pangangaral at pagtuturo ni Jesus pagdating sa tinatawag na priority, pag-reset ng buhay. Pero tatapusin ko ito isang simpleng pagtatapos. Ang himala at ang pinakamabuti ay nasa pag-reset ng ating buhay. Makikitang kaayusan. Wala kang nakikitang himala sa buhay mo kung hindi mo i-reset ang buhay mo. Balik tayo rito sa John chapter 2 verse 9 to 10. At ang matikman ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alak na at hindi niya nalalaman kung saan buhat, dapat nalalaman ng mga alila na nagsikuhan ng tubig, itinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintahang lalaki at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak at kung makainom ng mabuti ang mga tao, saka inilalagay ang pinakamasama, itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Nasaan yung pinakamabuti? Nasaan yung pinaka-the best?
Iba na doon sa pagre-reset. Ikaw, nasa sa ilan, kung ayaw mo, kung gusto mo ang buhay may parating ganyan. Pansinin natin, ang reklamo, yun ang problema rito. Ang reklamo nung pinuno ng kapistahan, ang sabi doon, dapat ang pinakamabuti nilalagay mo sa una. Yun ang prioridad kasi nila eh. Ang prioridad ng tao, ang pinakamabuti, nilalagay nila sa una. At ang pinakamasama ay nasa huli. Nangungusap kasi yun sa ibig sabihin nun. Ang priority, ang pinakamabuti ay ibinibigay nila sa kanilang prioridad. At ang pinakamasama, ibinibigay nila sa Diyos. Second choice ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Pero ang ginawa ng Panginoon, ang pinakamabuti nilagay niya sa huli. Tandaan natin, hindi mo maunawaan, hindi mo makikita ang pinaka-the best sa buhay mo. Akala ng lalaking mayaman, yun na ang pinaka-the best sa kanya. Kaya ayaw niya ipagbili yung kayamanan niya. Ano sabi ng Panginoon? Ano mapapala ng tao makapagman niya doon sa libutan? Kung ang buhay naman niya mapapahama. Ang pinaka-the best pa rin, hindi niya nakuha yung ating Panginoon. Ang Panginoon ang pinaka-the best sa lahat. Basahin din natin yung Lucas sa chapter 4 verse 6. Lucas sa chapter 5 verse 4 hanggang 6. Dumating sa tagpo na nag-meet si Simon Pedro at ang Panginoon. Nang hiram ng bangka ang Panginoon kay Simon Pedro at pagkasabi nito sinangaral habang nado sa bangka. Pagkatapos niyang mangaral, ito ang sabi, verse 4. At pagtitil niya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, umarong ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli, datapwat sa iyong salita, ihuhulog ko ang lambat. At nang magawa na nito ay nakahuli sila ng lubang maraming isda at nagkandang pupulit ang lambat. Ano nakita nyo doon? Di ba resetting? May himala sa pag-reset ng buhay. Andun si Simon Pedro. Bagsak ang balikat habang nililinis yung kanyang lambat. Pumunta roon si Jesus, nag-meet sila ni Jesus. Ang aking nakita rito ay upang i-reset niya ang buhay ni Simon Pedro. Ano ang sabi ng Bible? Pagkatapos niya mangaral, ano sabi ng Panginoon? Pedro, ulitin mo ulit. I-reset mo ang buhay mo. Ano sabi ni Simon Pedro? Panginoon, walang nangyari. Ang pinapakita rin ng Panginoon, i-reset mo in a different way. Huwag mo naman sa kaliwa ihulog ang lambat, sa kanan mo ihulog. Kasi puro kahagis mo, puro kaliwa eh. Hagis mo naman sa kanan. Unahin, tingnan natin yung unang takbo ng buhay niya ay para sa kanyang sariling kapakanan. Pero yung pangalawang pag-reset ng buhay niya, para sa ating Panginoon. At ang sabi rito, halos magkandapot-unit ang kanyang lambat sa dami ng isda. Ang himala ay nasa pag-reset. Hindi sa prioridad mo. Ito ang dapat natin maunawaan. Kaya totally talaga nireset ni Pedro ang kanyang buhay. Pagkatapos nilang dumaong sa pangpang, ano sabi ng kasaysayan? Iniwan ni Simon Pedro ang napakaraming isda
at sumunod sa Panginoon sapagkat ang nag-reset sa isipan niya, ang isda'y nahahampok, ang isda'y nauubos, pero ang taong ito na aking susundan kailanman ay hindi mauubos. Nireset niya yung buhay niya. Idadagdag pa ba natin si Kapitan Naaman? Itong beses niyang pinaulit-ulit para siya'y magkaroon ng himala ang paglubog niya sa ilog ng Jordan. Marami pa tayong pwedeng idagdag dito. Pero iisa't iisa ibig kong sabihin, mag-reset ng mga prioridad natin sa ating mga buhay. Tandaan natin, walang kabuluhan na lahat ng ating ginagawa kung hindi natin maunawaan ang pag-reset ng buhay natin. Tayo narito, ito ang pangunahing turo ng Panginoon na sabihin niya, you must be born again. Resetting yun. Hindi pagiging religyoso yun, kundi pag-reset ng buhay mo. Dapat mayroon kang mga timetable. Nakalagay diyan yung ano mo, itong mga ginagawa ko. Palpak ito. Puro email, puro ano, palpak ito, baguhin natin. Yun ang ibig sabihin, no? I-reset mo ang buhay mo. Walang himala. Ang pinaka-the best, pinakita ng Panginoon sa kasalan sa Kana, nasa resetting. Pinakita ng Panginoon kay Simon Pedro, ang kanyang kabiguan ay natapos. I-reset niya yung buhay niya. Ito natin ang ating mga ulo, nag-usap ako sa isang simple at kaya bakang usap. Hindi kinakailangan dito mahaba na talumpati, magagandang pangungusap. Ang mahalaga dito ay kung nauunawaan mo ang salita ng Diyos at kung handa kang magpakumbaba, i-reset mo ang buhay mo. Amen. Sapagkat dito tayo tinawag. Ang lalaki hindi naligtas dahil sa kanyang mga prioridad na ayaw niyang iwanan. Ito ang dapat natin maunawaan. Kaya bilang na Kristiyano, ilang beses ka naman natin umulit ang pagtanggap sa Panginoon, pero ang totoo nun, yung mga prioridad mo ayaw mo iwanan. Nais kita minsan pang nagyayahan sa isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. At sana gawin mo ito dahil nais mong i-reset ang buhay mo. Kaya na tinatanggap natin sa Jesus, i-reset natin yung buhay natin. Hindi na tayo magpapasya sa buhay natin, kundi ang Panginoon. Sa umaga ito, ay manalangin ang pagtanggap sa ating Panginoon. Ay muna tumayo, ay manalangin ng isang panalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong salita na aming napakinggan. Tulungan mo po dakilang Diyos na muli kong maitama ang aking puso, ang aking mga prioridad. Tulungan mo po ako dakilang Diyos. At ito ang dahilan kung bakit minsan pa na tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay. Pinagpapasyahan ko ang buong laya ng aking puso na tanggapin ka at papasukin sapagkat binubuksan ko mula sa oras nito ang puso ko at nais kong lumuklok ka sa trono ng aking puso upang pagharian mo ako. Tulungan mo ako na maitama ko ang aking mga buhay. Panginoon, sulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa huling pagbabalik mo, makasama mo ko doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah.